Marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi lang nun, may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, Wala rin. itinuro si Secretary Aminda Pakandaban, nasaan? Nasa laya, walang kaso. Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pag-usapan natin itong sa tatlong survey, no, nag-trending po itong si BBM dahil sobrang bagsak po sa survey, no? Nung una -3. Ngayon umabot na ng -20 yung ibang survey. Lahat ng survey negative. So ngayon, pag-usapan natin paano nakarating ng negative itong presidenteng bangag. Kasi first time po ito in the history of the Philippines na ganito po kalalim ang pagbagsak ng isang presidente. So meaning to say, kung sasabihin nyo, yung mga DDS natutuwa dahil bumagsak, hindi kami na, sinabi nila ng mga, itong mga loyalista, mga dilawan, tuwang-tuwa yung mga DDS kasi bumagsak si Bongbong Marcos. Actually, sa totoo lang, hindi kami natutuwa na bumagsak ang kanyang rating. In the first place, apektado tayo lahat niyan. 'Di ba? Yung pagbagsak ni BBM, apektado lahat niyan. At kung i-blame ninyo ang mga DDS, kaming mga vloggers, kung ididiin ninyo kami na kami ang dahilan na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, nakakatawa kayo. Ang pinakadahilan na bumagsak siya is sarili niyang mga ginagawa. Walang iba. Bakit naman kami nyo i-blame na kami lamang po ay nagkri-criticize kung ano yung mga kapalpakan niya? Hindi naman kami na gumagawa ng fake news. So yung pagbagsak ni BBM, walang ibang sisisihin yan kundi siya. Tapos mag-cabinet revamp siya para magmukha na may kasalanan na yung mga cabinet ni BBM, palitan na yan para tataas ang rating ni BBM. Hindi. Siya ang may gawa. Siya ang leader. Siya dapat ang masunod sa kanyang gusto. Ang itong mga gabinete na ito, susunod lamang ito kung ano ang utos ng presidente. 'Di ba? So tapos ngayon, usap-usapan na naman ang itong ibalik na naman ang impeachment trial laban dito kay VP Sara because pwede na naman silang mag-file ngayong February, no? After February 6 yata 'yon. Pwede na silang mag-file, no? February 6 or after February 6. Ito, binubugbog ninyo ng binubugbog itong si VP Sara. Yan ang pinakaunang dahilan bakit bumagsak kayo sa rating. The opposite of Bongbong Marcos rating, si VP Sara. Sobrang taas po ang rating ni VP Sara. Hindi pa ba kayo naniniwala? Hindi nyo pa rin ba tanggap? Dahil lang galit kayo sa tao? Kakasuhan nyo ng impeachment? Na wala naman kayong proof? Wala naman kayong ebidensya? Hindi po ganyan. Ang taong bayan, bago yan magalit kay VP Sara, magpakita muna kayo ng ebidensya. Kahit ibato nyo pa ng ibato na may kasalanan si VP Sara, magnanakaw si VP Sara, kung ano-anong mga, may kabit si VP Sara, kung ano-ano nang binabato, may madriyaga na self-confessed bagman si VP Sara, tumatanggap si VP Sara ng pera na galing sa Pogo, sa mga drug lords, walang maniniwala na taong bayan dyan hanggat wala kayong ebidensya. Pero itong presidente natin, kahit anong pagtampak niya sa panakit butas sa lahat ng mga maniniwala talaga ang taong bayan kasi nagresulta. Okay? Nagresulta bumagsak yung ekonomiya natin. Harap-harapan yung mga congressman na nagnakaw na hindi nakulong, walang isang nakulong. Paano hindi bababa yung rating? Di ba? Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, no? Pero guys, bago natin itutuloy itong ating usapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so panoorin muna natin itong si Mike Defensor
na bakit bumagsak ang survey ni Bongbong Marcos. Sa lahat ng survey, bumagsak siya. Ano ba ang pinakadahilan? Ito, pakinggan po natin itong si dating Congressman Mike Defensor. Okay? Sir Mike, pasok. Marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi lang nun, may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amin Napakandaban, nasaan? Nasa laya, walang kaso. Di ba? Ito yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general. Di ba? So unfair po, ganyan po kabangag ang administrasyon. Pati general na nagsasabi ng totoo, hinuhuli nila. Sa tinitingnan natin, yung mga unprogrammed funds, and alam mo, Admar MJ, ang isa din sa mga dapat tingnan dyan, yung sinasabing allocables, yung binanggit na noon ni Congressman Libiste. Kasi di ba binanggit ko na nga, biruin mo sa 700 billion na budget, ang 400 billion doon, inallocate sa mga districts. So ano ba talaga yung national program ng infrastructure natin? Isa yan. Yung mga allocables, kailangan nating pag-aralan, ano ba to? Saan to napunta? At ano yung pinaka-programang infrastruktura ng ating Pangulo, ng ating gobyerno? Paliwanag ko, kung nare-recall ninyo, nagsaw ng presidente, and ako, tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko, sabi niya, aayusin natin yung agricultural output. And in doing so, sabi niya, kailangan natin palakasin yung programa ng irigasyon sa buong Pilipinas doon sa mga lugar na kailangan ng produksyon ng agrikultura, lalo tigit ang bigas. Hindi natin nakita yun eh. Wala tayong nakita doon sa national budget noong 2024 para doon sa sinasabi nating mga irigasyon. So, ano yung national program? That's the first one. Naubos na naman ba yan sa allocables? Na binabanggit na rin to ni Congressman Egay Irizze, sabi niya, first time to, na grabe yung diversion, grabe yung realignment, grabe yung insertion na ginawa sa budget. Pangalawa, yung allocable. Yan naman, ito yung mga, yung pangalawa is the unprogram. Ang unprogram kasi, ang sinasabi dyan, kung meron tayong excess funds, may sobra tayong pera, pwede na natin itong ponduhan. Ngayon, alam naman natin na taon-taon may deficit tayo, di ba? 2 trilyong piso ang inuutang natin. So, hindi ko alam ngayon sa budget, ano ba yung actual na tinitingnan nila na revenues o yung pondo na makukuha natin. So, ano tong allocable na to at kailangan nating tingnan saan naman to pupunta. So, ito, Admar MJ, ayoko muna magsalita tungkol sa budget hanggat hindi ko nakikita mismo yung naaprubahan. Dahil hindi pa natin alam ano ba yung inaprubahan sa plenaryo, ano yung inaprubahan sa BICAM, meron bang isinama doon sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa plenaryo. Dahil kung nare-recall ninyo, nagdebate na naman sila noong BICAM conference, di ba nagsalita si Secretary Vince Dizon na sinasabi nga niya, ibalik yung binawasang pondo. Bakit kailangan ibalik? Sinabi nila noon, kailangan pababain yung mga presyo ng materyales, tapos ngayon i-reinstate yung budget na yun. So, ito yung mga bagay na kailangan ko pang pag-aralan tingnan dito sa budget na to. Pero kung meron pa rin program dyan, sobra naman, no? At parang hindi na nadala talaga ang ating Pangulo at ang ating kabuuang gobyerno kasama ang Kongreso at Senado. Opo, pero sa may video na inirelease itong si Senadora Amy Marcos at nabanggit niya na yung mga malalaking proyekto, mga foreign assisted na mga proyekto, malaki daw po ang itinapyas. Proud na proud pa naman si Marcos Jr. doon sa Bucana Bridge sa Davao City kahit walang inilabas na pondo kasi yun ay pondo mula sa Amerika. Talagang ipinagmalaki niya at sinabi pa niyang parte ng kanyang legacy project, no, yung proyekto na yun. Yet ito na pwede talaga niyang i-claim kasi pwedeng sa panahon niya maglaan siya ng pondo at baka matapos sa panahon niya yung kagaya po ng sabi kinaltasan po Kong Mike. Ito po yung pati yung sa PNR, itong sa subway, dismayado rin yung mga kongresista doon sa Mindanao kasi wala ring pondo para doon sa Mindanao Rail, Kong. Yes, actually, Admar, ito yung mga foreign assisted projects, kaya tayo may ganyan. Ito yung mga lalaking proyekto na kailangan natin, pero hindi natin basta-basta kayang ponduhan. Kung minsan nagkakaroon ng mga pag-aaral at grants yung mga ibang bansa, di ba, katulad ng South Korea, ang Japan, no? So gumagawa sila ng mga ganitong programa para bang papautangin namin kayo, pero maglagay din kayo ng pondo at syempre dahan-dahan yung bayaran para magawa yung mga malalaking proyektong to. Ang mga example ng mga foreign assisted projects, yung binanggit mo nga, no, yung sa Mindanao Railway, nung kapanahunan ko no, sa PNR, nagkaroon ng foreign assisted projects, yung mga Korean na mga train, rolling stocks na inilagay nila. Yung subway, napaka-importante niyan. Alam mo, ang Vietnam, no, nung araw, tinitingnan natin, lamang na lamang tayo,
Pero yung Vietnam talagang itinutok nila yung programa sa subway system nila. At ngayon, napakaganda na, napaka-progresibo, napaka-develop ng Vietnam kumpara sa atin. So, yan yung masama dun sa pagtapyas mo sa mga foreign assisted projects. Talagang dapat mahabang pag-aaral yan eh. Pati yung mga flood control no, na ginawa ng JICA for example sa Marikina. Talagang kabuang programa yon na kailangan lagyan ng pondo ng gobyerno, nag din si JICA para maisagawa yung proyekto. So, ito yung mga sinasabi ko kanina, ano ba yung National Infrastructure Program at ano na naman ang nakasakripisyo natin dahil nagkaroon na naman tayo ng pagbibigay sa mga allocables, namulitika na naman tayo sa budget natin at hindi natin ginawa yung dapat gawin para maisaayos ang infrastruktura ng ating bansa. As per Senadora Amy, from 121.5 billion pesos, bumagsak daw sa 49.2 billion pesos yung foreign assisted transport projects, kasama na dyan yung Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Totoo po ba, Kong Mike, na kung ang isang proyekto, malaking proyekto like mga foreign assisted project, mahirapan ang sino man na magtongpats dito? Kaya siguro hindi appealing sa kanila ang ganitong klase ng proyekto. Actually, at Mario, nasasabihin ko kasi ang mga foreign assisted projects, more than usual, may mga qualifications sa mga kontraktor. Yung talaga marunong, yung talaga magagaling. And of course, meron silang bidding parameters tungkol dyan. Meron silang tinatawag na terms of reference para kung sino yung pwedeng manalo. Hindi basta-basta pwedeng lokohin yan ng kung sino-sino lang kontraktor o yung gagamit ka ng lisensya, gagawin mo. Pag nagkaroon naman ng subcontractor sa mga proyektong yan, for example, ginawa kunyari ng isang kumpanya ng Hapon, nagkaroon ng mga subcontractor ng mga Pilipino, again, ang mga kinukuha niyan, yung mga top-rated at qualified contractors. Kaya syempre, yung mga qualified naman, ayaw din naman yung papayag sa mga usapan ng mga 20%, 30% na masasakripisyo yung proyekto. Kaya tama ka, Mar, yan talaga. Para sa akin, Pero itong administrasyon na ito, mahilig sa 20%. Di ba? Pero yung mga foreigners, hindi eh. Seryoso yan sila magtrabaho eh. di ba parang sinasabi nung napanood ko yung isang negosyante, sabi niya, alam mo, sabi niya yung korupsyon, nangyayari naman yan sa buong mundo. Nangyayari yan, sabi niya, sa China, sa Korea, sa Japan, di ba? Sabi niya, ganito yung nangyayari, may mga talagang hindi maiwasan. Pero sabi niya, yung mga kailangan nilang isagawang proyekto at yung mga kailangan nilang gawing mga programa, ginagawa nila, number one. Number two, yung mga usapan na 20%, 25% na nakita natin na binabanggit na Saldico, hindi nangyari yung ganoon. Kasi nga, pag ginawa mo ang isang proyekto na 25% humingi ka doon sa proponent, pagkatapos may sinasabi pa silang pass-through, kung saang distrito dadaan, maglalagay ka pa, may babayaran ka na taxes sa proyekto, may babayaran ka ng mga bidding requirements, may mga babayaran ka na kung ano-ano pa. Umaabot na siguro more or less na 60%, 55 to 60% ang perang lumabas na hindi nagamit sa tamang proyekto, sa tamang programa. 40% na lang ang talaga magagawa. Kaya nga naging maganda sa kanila ang apela ng flood control kasi akala nila malulusutan nila dahil nga mahirap mag-audit ng isang flood control project. Kaya siguro yung mga contractors, kung ganyan kalaki ang hiningi, yung crisis na kinaharap natin ng administrasyon. Dahil yan, pinaprubahan niya, yun ang kanyang budget at programa para sa ating gobyerno, polisiya ng ating bansa. Ang mabigat pa dyan, yung pag-release ng pondo. Dadaan naman sa kanila yan. Ano ba yung kailangan? Kaya madalas ko sinasabi, Admar, talagang dito sa flood control crisis, ang Pangulo may kinalaman. Kasama kung hindi man siya ang pinuno. Pero ang aking palagay nga at sinasabi, pinuno siya dahil sa kanyang budget yan sa kanyang pondo yan. Kasi kung talagang sa unang step pa lang, sa unang galaw, vivito mo na yung ayaw mo O teka lang, hindi ito yung gusto kong programa. So, i-vivito mo na. Pagka naman nilagay nila sa unprogram, di mo mong i-release. Ang kaso nakita natin mas nauna patang na-release yung mga unprogrammed funds kaysa doon sa mismong nasa General Appropriations Act o yung budget ng ating pamahalaan. Opo, Kong Mike, good evening. Sa MJ po ito. Sir, dito po tayo sa nangyari kay former or retired General Romy Pokis. Pag-usapan po natin. Ito naman, pag-usapan natin itong si General Pokis, no? Na nagsasalita lamang dito sa mga corrupt na mga officials. Pero siya pa yung hinuli, di ba? Grabe. Patay na yung freedom of expression sa Pilipinas. Ay, nako. Yung mensahe na ipinapaabot dito sa publiko. 2 frames. Una, anong tingin dito, sir, ng mga active? Tingin mo, military uniform personnel sa kasong kinaharap ng isa pong dating general ng Armed Forces? Una sa lahat, MJ, hindi lamang sa mga sundalo, pero sa bawat Pilipino, napakasakit na makita yung isang tao na nagsasalita ng katotohanan o nagtatanong o nagiging kritikal sa administrasyon ay ikukulong mo nang walang batayan. Ngayon, marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi lang nun, may 67. May kinasuhan ba? Wala. Wala. May mga kasama sila
Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, Wala rin. itinuro si Secretary Amin Napakantaban, nasaan? Nasa laya, walang kaso. Walang kaso. Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun? Na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo? Hindi ako andun na, para bang, bakit gagawin sa isang tao yun? Di ba kung ito'y general, okay, meron ka ng warrant of arrest. Ano ba naman sabihin nila, sige sir, umuwi kayo, pagkagaling nyo sa biyahe, ayusin nyo lang yung pamilya nyo, iuwi ninyo, at pumunta na kayo sa korte para mag-bail. Ito, hindi eh. Talagang sasalubungin sa airport na parang akala mo wanted. Akala mo ang laki ng kasalanan sa bansa. Correct. Eh wala namang ginawa yung taong yan, kundi magsalita nga sa korupsyon. Kaya tingin ko, sa mga sundalo, lalo tigit sa mga opisyal, Imagine that one, ang isang tao na nagsasalita against the corruption, yun pa yung kinukulong. Pero yung mga kurakot sa gobyerno ni isa walang nakulong. Maganda. Ang saya-saya nila. ano for sa mga PMA. Grabe talaga. Medyo hindi maganda. Hindi maganda yan na parang may humiliation, parang ipinapaya mo yung kasundaluhan, no? Ang isang general na kasama mo na wala namang ginawang masama. Pwede kayong mag-iba ng opinion. Pwedeng ibang inyong paniniwala, ibang inyong pananaw. Pero para isadya ninyong hiyain, hindi maganda. Opo, lalo pa kung crucial yung panahon ngayon, lalo na sa paggamit po natin ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano na kaya ang borderline na Kong Mike? Kung ganito ang mangyayari, kasi marami nagsasabi na kapag pumuna ka sa administration, kaso ang aabutin mo, pero pag si VP Sara ang binanatan, abay, ayos lang. Alam mo, kahit na sino namang opisyal, no? Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman